Walang kwentang mga bagay na pinagkakagastusan ng mga bilyonaryo. Lumang litrato ng isang gunfighter na nagkakahalaga ng halos 134 million pesos. O kaya naman, abstract painting na umaabot hanggang 28 billion pesos. Sa una, mapapaisip ka, sino ang bibili nito sa ganyang halaga? At gaano sila handang gumastos sa mga bagay na pwedeng simple sa iba, pero may mataas na halaga para sa kanila? Tara, alamin natin ang mga mamahaling bagay na pinagkakagastosan ng mga bilyonaryo. Number 6. Old but gold. Gaano kahalaga sa iyo ang history na kahit maliit na lumang litrato ng isang killer ay kaya mong bilhin? Isipin mo to, isang maliit na litrato, halos kasing laki lang ng credit card, na benta ng $2.3 million o halos 134 million na halaga ng piso ngayon. Nangyari to noong June 2011. Ang litratong ito ay walang iba kundi si Billy the Kid, ang notorious outlaw sa Wild West o ang isa sa mga pinakasikat na gunfighter ng American West. Si Billy the Kid ay isang controversial public figure na naging bahagi ng folklore o kwentong bayan sa Amerika. Para siyang local version ni Asyong Salonga noon. 21 years old pa lang siya nang mapatay siya ni Sheriff Pat Garrett noong 1881. Ang naiwang litrato ay kuha noong 1879 o 1880 sa Fort Sumner, New Mexico. Makikita si Billy na nakasombrero, may hawak na Winchester carbine rifle at may Colt revolver sa bewang. Ang nagbayad ng milyon-milyon para sa litratong ito ay walang iba kundi si William Koch, isang private collector. Yung inaasahan lang na presyo ng lumang litrato ay nasa $300,000 hanggang $400,000, pero $2.3 million ang binayad ni Koch. Napakalaki nito na makakabili ka na ng isang private resort. Bakit kaya sobrang mahal? Kasi naniwala sila noon na ito lang ang nag-iisang authentic na litrato ni Billy the Kid na naiwan sa mundo. Imagine, for more than 130 years, nasa pamilya lang ito ng kaibigan ni Billy na si Dan Dedrick. Pero kinalaunan may nadiskubre pang litrato si Billy the Kid na naibenta naman sa ibang auction. Kaya next time na makakita ka ng lumang litrato sa baul, huwag mong itapon. Baka milyon-milyon din pala ang halaga niyan sa mga bilyonaryong kolektor. Number 5. Master Price Masterpieces. Ang painting sa isang masterpiece, pero kaya mo bang bumili ng abstract painting sa halagang 28 billion pesos? Gaya ng bilyonaryong si Ken Griffin, bumili siya ng dalawang painting sa halagang $500 million o halos 28 billion pesos ngayon. Si Ken ay ang founder at CEO ng Citadel, isang malaking hedge fund company. Hobby niya ang bumili ng mamahaling bagay gaya ng apartment sa New York worth $200 million at penthouse sa Miami na $60 million. Ang mga paintings na nabili ni Ken ay ang Interchange ni Willem de Kooning sa halagang $300 million. Yung isa naman ay Number 17A ni Jackson Pollock sa halagang $200 million. Mga abstract paintings to, o yung parang nagkalat lang ng paint sa canvas pero napakamahal ng halaga. Binili niya to kay David Geffen, isa ring bilyonaryo at media mogul. Ang nakakatawa, ilang buwan pagkatapos niyang bumili ng mga paintings na to, sinabi ni Griffin na may cause for concern daw ang mataas na presyo ng art market. Parang sinabi niya, mahal naman yan, pero pabili nga, dalawa. Sinasabing isa na to sa pinakamahal na private art deals sa kasaysayan ng mundo. Pero syempre, yung iba pasikretong binili na baka mas nakakalula pa ang presyo para sa isang artwork. Number 4. Melt your wallet. Tayong mga nagtitipid, okay na sa atin ang ice yelo na tig-2 o tag-5 sa tindahan na binabasag natin sa pader para sa ice. Pero alam nyo ba na may mga bilyonaryong handang gumastos ng libo-libo para lang sa ice cubes? May mga taong bumibili ng yelo na mas mahal pa sa isang buong case ng Red Horse. Imagine mo, $325 o halos 19,000 pesos para sa 50 pirasong yelo. Aabot na ng 400 pesos ang kada cube. Mas mahal na ito sa budget ng marami sa pagkain sa isang araw. Pero bakit nga ba sobrang mahal? Sabi ng Glaze Luxury Ice Co., ito raw kasi ay gawa sa super purified water, walang halong kung ano-ano. Tapos, isa-isa rin daw itong hand carve. May dalawang klase ng shape ito. Meron silang bilog at meron din silang square na aabot hanggang 2.5 inches o mahigit 6 centimeters ang laki. Kaya kung ilalagay mo sa baso, konti lang ang kailangan mo para lumamig ang inumin mo. Ang mga yelong ito ay sobrang clear at walang bubbles o cracks, kaya mukhang napakaganda at malinaw. Nakalagay pa ito sa mga special pouch na may one-way air valve. Para saan?
para raw hindi makontaminate. 15 to 40 minutes daw bago ito matunaw kaya hindi ka na magmamadaling ubusin ang iniinom mo at mag-refill ng bagong yelo. Sa sobrang mahal, sino nga ba ang bumibili nito? Siyempre, ang mga high-end bars, luxury hotels at mga bilyonaryong nag-host ng party. Sabi nila, mas masarap daw ang alak kapag ito ang ginagamit na ice cubes. Pero sa totoo lang, worth it ba? Para sa karamihan sa atin, parang hindi. Sa halagang 18,000 pesos, pwede ka nang bumili ng maraming bote ng premium na alak. O kaya naman, bumili ka na lang ng sarili mong ice maker. Number 3. Miracle Water. Alam mo ba na may tubig na nagkakahalaga ng $5 o nasa mahigit 300 pesos kada 500 ml na bote? Karaniwang nasa 10 piso lang yan. Pero may isang sikat na singer na sinasabing gumagastos ng $10,000 o halos 600,000 pesos kada buwan para lang sa tubig na to. Ito ang Queen of Pop na si Madonna. Hindi man ganap na bilyonaryo pero sobrang yaman niya. Siya ang kumanta ng Crazy For You na crazy in love din sa Kabbalah water. Ito ang tubig na may special blessing mula sa Kabbalah, isang mystic na branch ng Judaism. Simula noong 1990s, naging devoted follower si Madonna sa Kabbalah. May mga naniniwala na may healing powers ito, kaya para kay Madonna, ito lang ang tubig na gusto niyang inumin. Kahit saan siya pumunta sa mundo, pinapadala niya ang tubig na Kabbalah water. Noong 2010, may balita pa na ginastusan niya ng $7,500 o halos kalahating milyong piso para punuin ng blessed Kabbalah water ang central heating system ng kanyang mansion sa London. Pero hindi lang yan ang pinaka-wild na gastos ni Madonna sa tubig na to. May balita pa na gusto niyang punuin ng $15,000 worth na Kabbalah water ang kanilang swimming pool. Buti na lang at pinigilan siya ng dating asawa niyang si Guy Ritchie. Sa totoo lang, walang scientific proof na may special powers ang tubig na to. May documentary pa nga noong 2012 na nagsabi na galing lang pala sa isang normal na water plant sa Canada ang tubig na to. Ngayon, hindi na natin alam kung patuloy pa rin ba si Madonna sa pag-inom ng Kabbalah water. Sa sobrang mahal nito, mas okay na siguro ang garantisadong mineral water, distilled at purified water na mabibili natin. Ang pinaka-importante, hydrated ka. Number 2. Birds of the same feather. Alam mo ba na may mga bilyonaryo sa China na bumibili ng kalapati na mas mahal pa sa kotse mo? Oo, kalapati. Yung ibon na nakikita mo lang sa plaza o kung saan-saan. Sa China kasi, ang pigeon racing ay isang malaking negosyo. Parang Olympics para sa mga ibon. Pinalilipad nila ang mga specially trained na kalapati tapos tumataya sila kung alin ang unang makakauwi. Para bang loto lang, pero sa ibon katataya. Ang mga top racing pigeons ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Pero noong 2020, may isang Chinese buyer na nanggulat sa lahat. Binili niya ang isang 2-year-old champion racer na kalapati na pinangalanang New Kim sa halagang humigit kumulang $1.9 million o nasa 100 million pesos. Sa halagang yan, makakabili ka na ng high-end condo sa BGC. Sabi rin ng mga experts sa PIPA, isang pigeon auction house, parang bumili ka na rin ng painting ni Picasso. Pero may balahibo at gumagalaw. Ang mga mayayamang Chinese ay talagang nagkakagulo sa mga ganitong kalapati. Para sa kanila, ang champion racing pigeon ay parang Ferrari na may pakpak. Ang dating simpleng hobby ng pagpapalipat-lipat ng kalapati ay naging high stakes na ngayon sa China. Isipin mo dati-rati, masaya ka nang uuwi yung kalapati mo. Ngayon, may mga premyong umaabot sa milyon-milyong piso. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na may mga taong willing gumastos ng napakalaking halaga para sa mga ibong may winning pedigree. Ang trend na ito ay nagpapakita ng lumalaking yaman ng China at ng kanilang pagkahilig sa mga bagong klase ng luxury investments at sports. Para sa mga buyers na ito, ang isang champion racing pigeon ay hindi lang status symbol, kundi potential source din ng malaking kita sa pamamagitan ng breeding at racing. Ang masaklap lang, kung ang milyones na ibon ay lumipad ng malayo at mawala sa may-ari. Kaya kung makakakita ka ng kalapati na palipad-lipad sa kalye, isipin mo baka milyonaryo ang may-ari nito. Number 1. Fortune. Pangarap mo bang maging tagapagmana? Kung sa iba, pangarap na lang, may isang aso na maswerteng naging heredero. Siya si Trouble, ang alaga ni Leona Helmsley, isang bilyonaryong may-ari ng mga hotel. Si Leona ay kilala bilang Queen of Mean dahil sa kanyang malupit na pag-manage ng kanyang negosyo. Nagalit pa siya sa gobyerno noon at nakulong ng 19 months dahil sa tax evasion. Sabi niya,
Only the little people pay taxes. Pero kahit gaano pa kasungit si Leona sa ibang tao, may isang aso na nagpalambot ng kanyang puso. Si Trouble, isang Maltese. Itong maliit na puting aso ang naging pinakamamahal na alaga ni Leona Helmsley na binili niya para maging kasakasama matapos mamatay ang kanyang asawang si Harry. Pero 2007 nang mamatay si Leona dahil sa sakit sa puso. Iniwan niya ang kanyang kayamanan at ang pinakamamahal na alaga. Pero may revelasyon na nanggulat sa kanyang pamilya. Nalaman nila na inalis niya sa mana ang 2 sa 4 niyang apo para lang makapag-iwan ng $12 million sa kanyang alagang aso. Siyempre, hindi pumayag ang korte dahil sinasabing mentally unfit noon si Leona nang ginawa niya ang will. Oo nga naman, unless kaya magpatakbo ng negosyo ni Trouble para palaguin ang malaking pera. Binawasan nila ang mana ni Trouble ng $10 million. Pero isipin mo, $2 million pa rin ang natira sa aso. Kaya naman dapat lang masulit niya ito habang nabubuhay pa siya. May caretaker na nag-aalaga kay Trouble at gumagastos ng $100,000 kada taon para sa kanya. $8,000 para sa grooming at $1,200 para sa mga mamahaling pagkain. Hindi lang yan, may 24/7 security team pa si Trouble para protektahan siya sa mga masasama, kidnapping attempts at mga natatanggap na death threats. Kaya masasabi nating importanteng hayop noon si Trouble. Parang ang saya tuloy maging aso. Pero si Trouble, pumanaw na rin noong December 2010 sa edad na 12 human years. Ang natirang pera sa trust fund ni Trouble ay bumalik sa Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. Ang sarap maging bilyonaryo. Kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo kahit weird o parang useless pa ito sa mata ng ibang tao. Tulad ng mamahaling yelo o kaya naman lumang litrato. Kaya ikaw, anong kakaibang bagay ang bibilihin mo kung may ₱1,000,000 kang gusto mong pagtripan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.